Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Sample ko sa'yo kung paano gamitin to. Oo, investigador pa to, imparsa na to. Labas! Itong gagawang actual raid, kakaiba dun sa mga raid na ginagawa kasama ang bitag sa Pilipinas. Sasagawa ng grupo ng Vallejo Police sa isang search warrant. Police Department, search warrant! Down on the ground. We just had an armed robbery. I don't want to see your hands, Heidi. Turn your body, head toward me. Nakuha na yung subject, hulog na sa bitag. Come on! Yung ransom is anything of value that would effectively release a person in captivity. Yun po yung essence po ng ransom. So, anything na hiningi ng mga kidnappers in exchange doon sa release ng biktima, of course, ransom yon. At pag yung kidnapping ay motivated ng ransom, even 1 hour, after 1 hour na kinuha yung tao, then nag-demand ng ransom, consummated na po yung kidnapping for ransom. Na because of fear ng victim, hindi siya nakakareklamo dahil takot nga siya. So yun na yung essence ng curtailment of liberty. So again, maski lumalabas siya, but limited pa rin yung freedom niya, still there is kidnapping. Sa tanggapan ng Police Anti-Crime Emergency Response PACER sa Campo Crame. Isang rescue operation ang ikinasala ng operatiba ng PACER. Ang subject, isang Japanese national na kasalukuyang hawak ng mga inarereklamong ahente ng National Bureau of Investigation o NBI na humihinging 9 million pesos ransom money. Apparently, hinihintay nila yung 9 million pesos, yung balance ng 9 million pesos. 15 million ang hinihingi. Target area ng rescue operation, Tondo, Manila. Nang mga sandaling iyong patuloy ang pagbato ng impormasyon sa cellphone ng isang asset na isa ring ahente ng NBI. Yung mga batang nandiyan, nakasama mo at saka yung mga kapag-anak dito. Ang pinala ko sa NBI na sila ang pinawalang yan nila yung Japanese, kinupapahan siya na dyan. Sa kabilang kwarto, 2 impormanteng testigong kinukuhanan ng statement. Sila rin ang nagbayad ng paunang 6 million pesos sa mga suspect na NBI. Ang napagkasundo ang ransom money na hinihingi ng mga ahente ng NBI, 15 million pesos. Noong mga sandaling yun, hinihintay lamang ng PACER ang instruction mula sa mga ahente ng NBI kung saan at anong oras mangyayari ang bayaran. Pero siguro baka hindi mag-prospect. Sa huling impormasyong ibinato ng assets sa bitag, isumbong mo kay Tulfo at PACER. Ang biktimang si O'Hara, dinala ng mga NBI sa isang kilalang mall sa lungsod ng Pasay para mag-shopping at i-check-in pa raw ito sa isang motel. Kung kaya't ang planong rescue operation sa Tondo biglang nagbago. Yung Japanese, kinal-threat na nung chief ng Interpol. Nakapag-mongol na sila ngayon. Kaya masaya na yung Japanese. Chief ng Interpol ang doon sa baba. Yung sabi ng asset natin. Dito, nagbago rin ang plano ng PACER at pinag-isipang makipag-ugnayan muna sa Japanese Embassy upang alamin ang tunay na katauhan ng Japanese national na si Norio O'Hara.
Anong tingin nyo mga bossing? What do you want to do with this? Paano ninyo tatrabaho? Yan ang una-una ko dyan is i-ascertain kung sino talaga yung biktima. Okay. So, meron na kami initial coordination sa Japanese police attaché. Okay. So, okay. Para at least mapandin natin sino ba itong tinutulungan natin. Yung Japanese police, meron kami meeting mga gabi. Okay. Para i-share na namin yung data and they will conduct yung research on this person. Then pagka okay na din, pag na-confirm ng Japanese, then the consular officer ng embassy, plus yung police officer, plus kami, then we should make the proper representation sa NBI. Nagsimula ang lahat sa programang Isumbong Mo kay Tulfo sa radyo. At Nang lumapit ang mga testigo sa pagdukot ng mga operatiba ng NBI sa dalagang Haponesa. Malapit lang sa NBI. Unang-una din nila ko sa Pacer, sa Camp Crame, itong mga nagreklamo, Marsan family. Alam mong sabi nila, parang hindi sila makapaniwala na si Gatdula ay may involved dyan. Ang sabi kasi nung mga pamilya, kung mabuo namin yung 15 million pesos, ibibigay ba ninyo si Noria sa amin? Alam mo ba ang sagot? Ay hindi, kami na bahala dyan. Ang mga testigo na kumukup-kup kay O'Hara sa Bugalyong, Pangasinan bilang foster family ay ang pamilya Marsan na kamag-anak ni Rosemary Marzan Ogawa sa Japan. Si O'Hara sa pilitang kinuha sa bahay ng mga Marsan sa Bugalyong, Pangasinan noong 29 ng Oktubre noong nakaraang taon. Ito rin ang lumabas sa investigasyon ng fact-finding panel ng Department of Justice. Hindi dapat tinawakan ng NBI yan. Ang sunod-sunod na pagbanat ni Montulfo sa kanyang kolom at programa sa radyo ang nagtulak kay DOJ Secretary Laila de Lima upang magsagawa ng investigasyon sa kasong ito. 20 ng Desyembre noong nakarang taon, opisyal nag-file ng leave of absence si Director Magtanggol Gatdula habang isinasagawa ng fact-finding committee ang kanilang investigasyon sa kasong kidnap for ransom kay Norio O'Hara. Unang mali doon is, hindi dapat sabi na dumutdot ang NBI sa isang illegal alien or undocumented alien. That is the concern of the Bureau of Immigration. Ms. O'Hara was taken against her will and nagkaroon ng extortion, kaya kidnapping with ransom. All my years, no? Military, police. Wala akong hininga ng pera, wala akong extortion case.